At ngayon ay patuloy na lumiliwanag sa atin ang mga aral ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa kanyang iglesia. Nakita natin from Article 27, konting review lang po, tinignan natin ang Kristiyanong iglesyang laganap o the Catholicity of the Church. Article 28, inaral po natin tungkulin ng bawat isa na ianib ang kanyang sarili sa tunay na iglesia. Sa Article 29, ang mga palatandaan ng tunay na iglesia kung saan naiiba siya sa huwad na iglesia. Article 30, pinag-aralan po natin pamahalaan at mga pinuno ng iglesia. And of course, last Sunday school, inaral natin yung Artikulo 31, ang mga ministro, matatanda at diakono. So nakita natin na in the church, there are official offices in the local church, and that is the ministers o ang mga pastor, and then secondly, the elders. These elders are teaching elders or ruling elders. At nakita natin yung mga deacons and deaconess. Itong tatlong ito ang siyang gampanin ng mga inihiwalay sa iglesia na magiging tagapangasiwa at tagapangaral at tagapagturo ng salita ng Diyos. Sapagkat kinakatawan nila ang pinakadakilang gawain ng ating Panginoong Jesucristo bilang head, bilang ulo ng kanyang church. Sapagkat ang ministers of the word and the sacraments ay kumakatawan sa pagiging prophet ng ating Panginoong Jesucristo. Ang elder ay kumakatawan sa pagiging king ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga deacon ay kumakatawan sa pagiging high priest ng ating Panginoong Jesucristo. That's why this is the ministry of Jesus Christ sa kanyang church. Kaya yung word na Christ o Kristo ay nangangahulugan na anointed one or Messiah, tagapagligtas, na ang ibig sabihin nito ay mayroong gawain ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang local church. Kaya yung salitang Christ, tumutukoy po ito sa kanyang gawain o office sa kanyang church. Na siya ay prophet, na siya ay king, na siya ay priest, high priest. At yun yung kinakatawan ng mga leaders o yung tinatawag na consistory sa loob ng church o ng council. The pastors, the elders, and the deacons. So yun yung nakita natin. Ngayon, pupunta tayo sa Artikulo 32 at ang ating pag-aaralan ay patungkol sa ang kaayusan at disiplina ng iglesia. Ulitin ko, ang Article 32 ng Belgian Confession of Faith na naisulat noong 1561 ay ang kaayusan at disiplina ng iglesia. So ngayon titingnan natin yung orderliness and discipline in the church. So meron pong kaayusan, meron pong disiplina dapat sa loob ng church. At nais ko pong basahin itong Article 32 na meron pong dalawang paragraph at ganito ang pagkasulat. And I quote, "Samantala, sumasampalataya kami na bagamat makabubuti at kapakipakinabang na silang mga tagapangasiwa ng iglesia ay magsagawa at magtatag ng mga patakaran sa kanilang sarili para sa kaayusan ng katawan ng iglesia. Dapat naman nilang pag-aralang maigi na hindi sila dapat hiniwalay sa mga bagay na inuutos ni Kristo, na siyang tanging Panginoon. Kaya nga aming tinututulan
ang lahat ng mga kathang isip ng tao at lahat ng mga panuntunang gawa ng tao na isasama sa pagsamba sa Diyos. Kung saan, sa pamamagitan ng mga ito, ay matatalian at mapipilitan ang budhi sa anumang paraang hindi itinakda ng Diyos. That is first paragraph. Second paragraph, kaya nga, aming pinahihintulutan, yaon lamang mga bagay na magpapalakas at makakapagpanatili ng kaayusan at pagkakaisa at makakapagpanatili sa lahat ng mga tao sa pagsunod sa Diyos. Para sa layunin ito, ang pagtitiwalag at pagdidisiplina ng iglesia, kasama na pati ang mga bagay na kaugnay nito, ay kinakailangang alinsunod sa salita ng Diyos. So, dalawang bagay ang ating makikita ngayon sa ating pag-aaral. Mayroong patakaran na dapat na pinaiiral sa local church ng mga reform na iglesia na kung saan ay nakabatay sa salita ng ating Panginoong Diyos, nakabatay sa isipan at salita ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang banal na kasulatan. Kasama na rito ang mga aral, pagsamba at pamamahala sa loob ng church. Ibig sabihin, mayroong dapat na naiisip ang mga council at consistory sa loob ng simbahan. Sila ay tinatawag na nagpipid, nagpapakain, ibig sabihin nangangaral, nagtuturo ng doktrina, ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo ng Panginoon. At binabantayan ang dalisay na doktrina at aral ng ating Panginoong Jesucristo. At ginagawa nila dapat ang mga sakramentong itinatag ng Panginoong Jesucristo, ang banal na bautismo sa tubig at ang banal na hapunan. Dapat naiisip din nila na ang pinakasentro ng iglesia, ng local church, ay ang pangangaral at pagtuturo ng doktrina at salita ng Diyos. Pinapakita rin dito na dapat ginagampanan ng mga nasa consistory o nasa council, ng pastor, ng elder, ng deacon, ang paglilid. Ano ba yung paglilid? Pangangasiwa sa local church. And then pangalawang paragraph, makikita natin na ang mga leaders sa loob ng church na binigyan ng authority ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita, ang siyang may katungkulan sa pagpapairal ng kaayusan at ng Kristiyanong pagdidisiplina. Yan yung dapat nating makita. Ngayon, nais kong ipaliwanag ang dalawang paragraph o saknong na ito. Una, para sa kaayusan at disiplina ng iglesia, ang first paragraph o unang saknong ay nagsasabi, samantala, sumasampalataya kami na bagamat makabubuti at kapakipakinabang na silang mga tagapangasiwa ng iglesia ay magsasagawa at magtatatag ng mga patakarang sa kanilang sarili para sa kaayusan ng katawan ng iglesia. Dapat nilang pag-aralang maigi na hindi sila dapat hiniwalay sa mga bagay na inuutos ni Kristo. So pinapakita ngayon dito na ang mga tagapangasiwa, ibig sabihin po, ang consistory, ang pastor, ang elder, ang deacons, sila ho ang tagapangasiwa ng iglesia, ng local church na ito, ay mayroong sinusunod na patakaran, o yung tinatawag nating guidelines, o kaya naman ay tinatawag na church government, o yung tinatawag na church bylaws, na meron tayo. O pinapakita ngayon dito na kailangan yon sa isang local church. At bakit kailangan yon? Para daw sa kaayusan ng katawan ng iglesia, para sa kaayusan ng church. At kapag meron tinatawag na mga
panuntunan o yung tinatawag na guidelines, tinatawag na church order o bylaws sa isang local church o sa samahan ng mga mananampalatayang iglesia, dapat pinag-aaralan itong mabuti. Ang sabi ng ating confession, yung lahat ng ito, dapat hindi siya humihiwalay sa mga bagay na inuutos ni Kristo. So, ibig sabihin, ang guidelines o ang panuntunan, ang tinatawag na bylaws o yung mga batas na pinapairal sa simbahan o kaya naman ay tinatawag na church order, mga kaayusan na panuntunan sa simbahan, dapat daw ito ay hindi humihiwalay, hindi hiwalay ito sa mga inuutos ni Kristo. Ibig sabihin, dapat ang prinsipyo ng guidelines, ng panuntunan, ng church order, ng bylaws, ay nakapasakop sa salita ng Diyos. So, yun yung gustong ipakita. Isa sa napakaganda na mapapansin natin dito sa Belgic Confession of Faith na inilagay ni Guido de Bres ay yung Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Buksan po natin ang ating Biblia sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Now listen in verse 6. Yamang si Jesus, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Jesucristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalik sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Now, gusto ko muna na bigyan ng diin yung nasa verse 7. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. So kung titingnan natin, yung salitang magpakatibay kayo, para maging matibay ang mananampalataya sa loob ng kawan o ng church ng ating Panginoong Jesucristo para tumibay sila, ang sinasabi ni Apostol Paul ay yung itinuro sa kanila na pananampalataya ay yun yung dapat na makita sa kanila. Ibig sabihin, kung mayroong sinusunod ang mga kaanib na mananampalataya o Kristiyano sa isang local church na nagpapatibay sa kanila, yon ay walang iba kundi ang itinuro sa kanilang pananampalataya mula sa salita ng Diyos. Of course, alam natin ang context si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, ang aral ng mga apostol na tinuro ng ating Panginoong Jesucristo ay pinagpatuloy nila na itinuro sa mga iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga apostol na ito. Yun yung itinuro nila. Kaya yung mga panuntunan na sinasagawa nila doon sa New Testament Church ay nakabatay saan? Sa aral ng salita ng Diyos. Bakit halimbawa tinuturuan na pumunta sa bahay-sambahan? Well, sapagkat alam natin na sa New Testament Church, especially sa Book of Acts, doon sa tinatawag na pagpapahayag ng kung ano ang church, the proclamation of the church, the proclamation of the teaching of the gospel ng salita ng Diyos, nakita agad natin doon na araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo. So kung kaya't yon ay practice, ibig sabihin ang biblical na aral, kailangan ang mga mananampalataya nakaanib sa isang lokal na simbahan ay dapat na naglalaan ng oras at nagbibigay ng panahon, ng commitment sa mga gawaing pang-iglesia na magpapatibay sa kanila. Well, ang isang totoong pinili
tinubos ni Kristo, nakaranas ng pagiging bagong kapanganakan, alam nyo, ang ikot ng kanyang buhay ay hindi lamang sa trabaho niya, hindi lamang sa ginagawa niya araw-araw, kundi ito ay pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang pananampalataya kay Kristo at ang kanyang pagiging kaanib sa isang lokal na iglesyang katulad ng ganito na kung saan ay pinaglalaanan niya ng oras yung mga gawaing pang-iglesia na may kinalalaman, of course, sa paglago ng pananampalataya niya. Kasi kung hindi ka pupunta sa church, paano ka mapapakain ng salita ng Diyos, di ba? Kaya nga mapapansin natin ang isang nagkukonfess na mananampalataya siya pero ala siyang pagtatalaga ng kanyang sarili, ng kanyang commitment sa mga gawaing pang-iglesia na katulad ng ganito, hindi ho totoong lalago yun sa pananampalataya sa Diyos. Bakit po? Hindi siya makakapakinig ng aral ng Panginoon, hindi siya makakaranas ng pakikipag-fellowship sa ating Panginoong Jesucristo, hindi siya makakaranas ng encouragement sa mga kasama niyang mananampalataya. Kaya malinaw na pinapakita na yung practice, yung ginagawa sa loob ng simbahan na katulad natin nakalagay sa ating church order na ang kahalagahan sa pagsamba sa Panginoon ay binibigyan ng diin. At kung sakali man na 2 beses siyang hindi umattend, na dire-diretso sa loob ng isang buwan, ay hindi siya dapat tumanggap ng banal na hapunan. Nasa atin yon. Or else, kapag hindi siya dumalo dapat ng isang buwan, nararapat siyang kausapin at nakalagay sa ating church order na kung hindi siya magpapasakop, maaaring itiwalag na siya kasi hindi niya pinapahalagahan ang kanyang pananampalataya at ang kanyang commitment kay Kristo sa kanyang church. Nagpapakita yon ng isang pagmamahal niya sa takbo ng sanlibutan dahil hindi na niya inuuna si Kristo, hindi na niya inuuna ang katawan ni Kristo sa kanyang buhay. Kaya maliwanag na ang patakaran sa loob ng simbahan ay dapat naka-align sa banal na kasulatan. Mamaya makikita natin na yung pagtitiwalag ay maliwanag na tinuturo ng banal na kasulatan upang ang disiplinang nanggagaling kay Jesus ay maranasan nila. Kaya maliwanag doon sa Acts chapter 2, verse 42, makikita natin, naglalaan sila ng oras ng paikipag-tipon para magsama-sama sila. Mayroon silang ginagawa na pananalangin, nananatili sila sa mga aral at doktrina ng mga apostol na tinuro ni Kristo, nagpipira-piraso sila ng tinapay, at nagsasalo-salo sila ng masaya. Yan yung mga unang Kristiyano sa Book of Acts, ang tawag po dyan ay primitive practices. Yan yung mga sinaunang practices ng mga mananampalataya sa Book of Acts. Kaya kung ating titingnan, sinasabi ngayon dito sa teksto natin, sa Colossus chapter 2, verse 7, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Ang ibig sabihin, paano ka titibay sa pananampalataya mo? Kung hindi ka susunod sa aral ni Kristo na pinatutupad ng isang local church sa kanilang mga panuntunan at guidelines na nakabase sa salita ng Diyos. Kaya kapag hindi ka umaattend sa pananambahan, sinasawata mo, pinatitigas mo ang puso't ulo mo na nilalabanan mo yung command ni Kristo na igalang mo ang araw ng pamamahinga, huwag mong kaligtaan ang mga pagdalo sa mga pagtitipon. Ito isang mga bagay na halimbawa lamang na nagpapakita sa atin na hindi ka lalago, hindi ka titibay sa iyong pananampalataya kung hindi ka magpapasakop sa salita ng Diyos na siyang basihan ng panuntunan sa isang iglesia na katulad po natin. Yung iba, pagka sinabihan mo, sumasama yung loob na pag sinabi mo, Sister, brother, hindi ka na umaattend ng 2 linggo, ng 3 linggo. Behind their mind, parang nasa isipan nila, pinakikialaman sila ng
ng pastor o ng leader. Pero alam niyo po ba, hindi dapat ganon ang karakter ng isang Kristiyano. Kasi maliwanag sa Hebrew, chapter 13, verse 17, may pananagutan silang magbantay sa inyo. Sino? Yung pastor, yung leaders ng church. May pananagutan silang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito, ukol sa church, na pinagkatiwala ng mga member, ng mga tupa. Kung susundin niyo sila, magagalak sila. Kung hindi naman, hindi ito makabubuti sa inyo. So, yun yung mga dapat na maiintindihan natin. Kaya, dito sa Colossus 2, ang sabi ni Apostle Paul, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Jesucristo, mamuhay kayo parang sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Ano ba ibig sabihin ng paraang karapat-dapat sa Kanya? Pag sinabi ho kasing Panginoon, ang ibig sabihin po nito, you are not the owner of yourself. Hindi na ikaw ang may-ari ng iyong katawan. Ang may-ari na ng iyong katawan ay walang iba kundi si Kristo. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. This is coming from the principle of Old Testament na katulad ni Joseph nung binili siya ni Paraon. Hindi na niya pag-aari yung kanya sarili. Pag-aari na siya, binili siya binili siya ni Mr. Potiphar, di ba? Napunta siya kay Paraon. Hindi na niya pag-aari. Ang master na niya, ang Panginoon na niya, itong mga bumili sa kanya. Kaya yung kanyang kalooban, hindi basta yun yung pinapairal niya. Kundi ang pinapairal niya, yung kalooban niya, yung kagustuhan niya, yung isipan niya, ay pinapasakop niya sa Panginoon na bumili sa kanya, na siyang master niya, na nagsasabi kung ano yung dapat niyang gawain. Ganon din tayo. Kaya maliwanag sa 1 Corinthians chapter 6, binili tayo ng Diyos sa malaking halaga. 1 Corinthians chapter 7, may binanggit din doon. Binili kayo ng Diyos sa malaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan at ang lahat ng bahagi ng inyong katawan para sa ikararangal ng Diyos. Kaya nung sinabi ni Apostle Paul sa church ng Colossus chapter 2 verse 6, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Ano ba yung paraang karapat-dapat sa Kanya? Well, ang paraang karapat-dapat sa Kanya ay walang iba kundi ang pagpapasakop natin kay Kristo sa Kanyang salita. At kung tayo ay bahagi ng isang local church, nagpapasakop tayo sa panuntunan ni Kristo na nasa loob ng iglesia o ng church na pinatutupad sa bawat isa sa atin. So, yun yung gusto ipakita rito. Kaya, pinapakita ni Apostle Paul sa atin at ng iba pang mga aral ng ating Panginoong Hesus, maliwanag yon. Kaya nga, kahit si Jesus Christ in the book of Matthew, meron siya sinabi dito. Sa Matthew chapter, usually itong babanggitin kong ito, this is not for unbelievers. Itong babanggitin kong ito, kundi ito ay para sa mga disciples, sa mga mananampalataya. Dito sa Matthew chapter 11. Ang sabi ng Matthew chapter 11, verse 27. Now listen, in Matthew chapter 11, verse 27. Mateo 11, talatang 27. Sabi, ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Nakita niyo, sabi niya, ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang ama. At walang nakakakilala sa ama, kundi ang anak. At yung mamarapating pagpapahayagan ng anak. Tapos sabi ng verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalahin ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Now, ang gusto kong bigyan ng diin dito ay yung verse 29 at saka yung verse 30, yung word na pamatok, yoke sa English po. Itong pamatok na ito yung tinatawag na singkaw sa ating mga magsasaka. Singkaw po ang tawag dito. Dito ho nilalagay yon.
Ang ibig sabihin po ng yoke o pamatok dito ay wala pong iba kundi si Kristo. Ano ang ibig sabihin nito? Dalawang bagay ang pinakikita ni Jesus Christ dito. Yung pamatok ng pagsunod sa kautusan na ginagawa ng tao sa kanyang sariling kakayanan upang maging matwid siya sa harapan ng Diyos. Yung isang tinuturo ni Jesus Christ dito na tamang paliwanag, ito ay walang iba kundi ang iyong pananampalataya kay Kristo na siyang pamatok mo sa iyong buhay. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, sabi niya sa verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa iyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Now, yung salitang pagpapahingahin dito o rest, ito ay galing sa salitang Greek word na sabaton. At dito galing ang salitang sabat. Ang salitang sabat ay huminto upang sumamba. At sa Lumang Tipan, ang sabat ay 24 oras na ginagawa ng mga Hudyo. Magsisimula ng Biyernes ng alas 12:01 o Sabado ng alas 12:01 ng madaling araw at magtatapos siya ng Sabado ng alas 11:59 ng hating gabi. Yan ang ibig sabihin ng Sabat. Magpapahinga sa kanila, sa Lumang Tipan, hindi ka pwedeng magtrabaho. Kasi pag nagtrabaho ka, merong punishment na gagawin sa'yo. Bawal magtrabaho, lahat, pati hayop. Yan ang sabaton, yan ang sabat. Ngayon, kung papansinin natin, yung sabat na yon ay tinatawag na kapahingahan sa paggawa upang sumamba sa Diyos. Pero pansinin nyo, legalistic ang approach. Yung lahat ng tao sa Lumang Tipan gagawin yon dahil natatakot sila na maparusahan. Meron pa rin po na tinatawag na bigat sa kanilang kalooban at kaisipan na hindi nila ginagawa yung practice sa Lumang Tipan dahil sa pagmamahal nila at pagsunod nila kay Kristo. Napansin nyo? Hindi nila ginagawa yon. Ibig sabihin, legalistic, may bigat pa rin. Ngayon, nung sinabi ni Jesus Christ na sa New Testament, dito sa talatang 28, yung mga taong napapagal at nabibigatan, ito yung mga mananampalataya na mayroong bigatin sa ating buhay. Tama? Sabi niya sa verse 29, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Tapos sinabi niya, at kayo'y pagpapahingahin ko. So ngayon, yung pagpapahingahin dito, sabi ko kanina, sabaton. Ibig sabihin, galing sa salitang sabat o araw ng kapahingahan. Ngayon, pagkayari ng sabat o sabaton, tinranslate po ito ng Greek pa rin. Ang salitang Greek ay tinawag na po ngayon ditong anapausis. Dito ho galing yung salitang pause. Dito ho galing ang salitang ihinto, huminto. Ito yung salitang huminto, pause. Napansin nyo? Ngayon, sinasabi niya ngayon dito, ang isang tao nagkakaroon siya ng tunay na kapahingahan kapag siya ay humihinto saan? Humihinto sa kanyang ginagawa. At pumapasok siya sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ngayon doon sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. So ano yung pamatok na yon? Yun yung aral ni Kristo. So ang pamatok, yun yung aral ni Kristo na dapat daw dadala-dala natin. Ngayon, yung aral ni Kristo na yon na pamatok, mapapansin natin, ang sabi niya ay ito, mag-aral kayo sa akin. Kaya yung yoke na binabanggit dito, yung pamatok na binabanggit dito, ito yung aral ni Kristo. Na kapag ang isang Kristiyano ay lalong nakakatanggap ng salita ni Kristo mula sa banal na kasulatan na inaaral niya
sa ganitong uri ng mga gawaing pagsamba o mga iglesyang pagtitipon, nag-aaral siya, alam niyo yung nangyayari sa kanya, lumalago siya sa kanyang pananampalataya. Sabi ron, maliwanag, na binanggit na mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. The more na inaaral natin ang Ebanghelyo ni Kristo, the more na inaaral natin ang salita ng Diyos, ay lalong nararanasan natin, alin? Ang kapahingahan. Saan? Ng ating kaluluwa. Kapahingahan ng ano? Kapahingahan sa paggawa ng kasalanan, kapahingahan sa trabaho, kapahingahan sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kabagabagan. Ngayon, ang tanong natin, yung salita ni Kristo na siyang pamatok natin, ito yung aral. Ngayon, ang ibig sabihin, kailangan po itong i-practice. Ano yung salitang i-practice? Kailangan isagawa ito ng lahat ng mananampalataya. Kailangan i-practice ito, isagawa ito sa loob ng iglesia, sa isang local church. Now listen, ang ibig sabihin, paano mo ngayon ipinapractice yung lahat ng iyong natututunan sa salita ng Diyos? Maaaring sasabihin mo ngayon, Pastor, matagal na po akong mananampalataya, matagal na po akong uma-attend sa church. Pero ang gustong ipakita ni Kristo ngayon dito, paano mo ipinapamuhay ng church bilang kaanib ka yung mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon, yung aral ng Panginoong Jesucristo ito yung gusto ni Jesus na siyang lumutang, yung turo ni Kristo ito sa church, ang dapat na nangingibabaw. Ibig sabihin, sa loob ng church ay mayroong pong panuntunan na naaayon sa aral ni Kristo. Napansin nyo? Kaya kung titignan natin, bakit mas madalas na binibigyan ng diin sa maraming pag-aaral na yung isang Kristiyano, yung isang mananampalataya, ay dapat meron siyang commitment at pagtatalaga sa isang local church. Kasi kapag hiwalay ka sa church, kapag hindi ka nagbibigay ng commitment mo, ng pagtatalaga mo, ng oras mo, sa gawaing pang-espiritual ng iglesia, hindi ka lalago sa pananampalataya mo kay Kristo. At yan ay tungkulin ngayon ng pastor, ng elder, kasama na ng deacon, na i-implement o isagawa yung mga panuntunang ng ating Panginoong Jesucristo na nakalagay sa bagong tipan. Kaya po, mapapansin ninyo, may mga time na kapag hindi po kayo nakaka-attend, kinakamusta ko po kayo. Napansin nyo? Kinakamusta ko po kayo. Bakit po? Kasi ito yung pinapakita. May panuntunan sa loob ng simbahan. Dahil si Jesus, ang head, ang ulo ng kanyang church, si Jesus dapat ay nangungusap sa loob ng simbahan, ng church. Ngayon, paano ngayon malalaman ng bawat isa sa inyo na nagkukulang na tayo sa ating commitment o pagmamahal kay Kristo o pagmamahal sa katawan ni Kristo? Gumagamit po siya ng consistory. Gumagamit siya ng pastor, gumagamit siya ng elder, kasama na yung deacons, upang i-remind, upang paalalahanan ang marami sa inyo na may pagkakataon sa buhay ninyo dahil sa mga pagsubok, mga problema na dumarating sa inyong buhay, nagkakaroon kayo ng pagtatamlay sa pananampalataya, at dahil sa katamlayang ito, ay mas higit kayong nagiging mahina dahil may mga impluwensya ang takbo ng sanlibutan. May impluwensya ang mga tao na kapaligid sa inyo. Plus yung natitirang kahinaan ng iyong laman ay nagdududa pa minsan sa mga pangako na salita ng Diyos. Kaya ngayon, yung pastor, yung elder, kasama na yung council, inire-remind tayo na sinasabihan tayo, kapatid, ito yung dapat mong gawain.
Ito yung dapat na ilagay mo sa puso mo. We are encouraging by the Word of God na siyang panuntunan natin sa loob ng simbahan sa pamamagitan ng pastor, sa pamamagitan ng elder, sa pamamagitan ng deacons. Yan yung gusto ipakita ni Kristo. Kaya sa loob ng church, mga kapatid, hindi naglalagay ng bigatin o ng pamatok ang ating iglesia para lang madisgrasya ang inyong pananampalataya. Hindi ho. Ang pamatok na nilalagay dito o yoke ay ibinibigay according to the Word of God upang ang bawat isa sa atin ay masigit na makaranas ng kapahingahan saan? Sa ating spiritual na aspeto. Tawa niyo punto? Kaya ang sabi ng Biblia, maliwanag na yung yoke na binabanggit dito, yung binabanggit ho dito na pamatok na nilalagay rito, this is the Word of God. Ito po ay salita ng Diyos. Ulitin ko, nung sinabi ni Jesus Christ dito, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ang pamatok, ang yoke na binibigay sa church na naayon sa salita ng Diyos ay hindi ho binibigay sa inyo. Hindi natin to ginawa, hindi natin to ini-implement para maging pabigat sa inyo. Binibigay ito sa inyo dahil sa pagmamahal ni Kristo sa atin sapagkat alam ni Jesus, alam ng Diyos na meron pa tayong mga kahinaan sa buhay natin. Marami sa atin matigas ang ulo sa mga tinig na binibigay ni Kristo sa atin. At tayo'y nagiging matigas ang ulo natin. Amen po ba? Kaya nung sinabi yung pamatok na ito yung kautusan ni Kristo na salita ng Diyos. Na lahat ng bahagi sa loob ng simbahan, lahat ng kaanig sa iglesia, nagpapasakop sila sa aral ni Kristo. At dahil nga ho, nagpapasakop sila sa aral ni Kristo, dapat nagpapasakop sila saan? Sa panuntunan ng church o ng iglesia natin. Amen po ba? Kaya sabi ngayon dito ni ng Belgic Confession of Faith, bakit tayo mayroong mga panuntunan? Ang sabi rito, ito maliwanag. Ang sabi rito ay upang magkaroon ng kaayusan. Pakinggan niyo po ha, sabi rito, ay ito, samantala, sumasampalataya kami, na bagamat makabubuti at kapakikipainabang na silang mga tagapangasiwa ng iglesia ay magsagawa at magtatag ng mga patakaran sa kanilang sarili, sa church, para sa kaayusan ng katawan ng iglesia. Eh kung tayo ho, yung preference natin lang yung susundin natin, eh magkakaaway-away po tayo rito, di ba? Kung ang kagustuhan lang ho natin ang masusunod dito, eh may kanya-kanya tayong gusto. Eh, yung palang hong kurtinang ilalagay natin, pag tinanong ko kayo, ano bang kurtina yung gusto nyong ilagay, may kanya-kanya ho kayong gustong kulay, di ba? Eh kung sasabihin natin dito na hindi tayo susunod sa salita ng Diyos, ang pagdalo sa simbahan o pagdalo ng linggo, eh nasa iyo na lang kung gusto mo o hindi ho tayo magkakasundo rito, di ba? Kasi kaya ho binigay ang salita ng Panginoong Diyos, yan ang dapat na maging panuntunan natin sa loob ng iglesia. Hindi ho yung gusto ng pastor, hindi ho yung gusto ng ilan sa atin. Kaya nga yung tinatawag na bylaws o church order, yung tinatawag na guidelines o panuntunan ng church, dapat ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya po wag po kayong magtatampo sa akin na minsan, nare-remind ko po kayo. May mga ginagawa po akong ganyan na mga paalala. Sister, kumusta na kayo? Di ba? See you on Sunday. Mga sinasabi ko pong ganun. Kasi ang katotohanan po, ang church, kaya nga ho, kung mayroong church, ang church po dapat ang mayroong pinakamagandang kaayusan. Tama po ba? Dapat ang church, ang mga member dito, sila yung pinakadisiplinado. Di ba? Church to eh. Di ba? Eh kung church tayo, wala tayong pagkakaiba sa mga tao, paano pa tayo magiging asin at liwanag na sanlibutan? Di ba? Kaya kung meron pong
pinakamaayos na grupo, dapat ito yung church. Kaya nga ang tawag natin dito, church order. Di ba? Kaayusan ng iglesia. Kaya si Jesus, sinabi niya sa John chapter 11, yung pamatok na yon na ibinibigay ni Kristo sa atin, yun yung kanyang aral. At yung aral ni Kristo na yon, yun yung dapat na ginagawa natin sa ating buhay, at ito dapat ang nagiging panuntunan sa loob ng simbahan. Dapat pag araw na Sunday, ang pagsamba, wala na ho tayong bargaining dapat dito di ba? Absolute truth ito di ba? Kapag ang Kristiyano, nananalangin ba dapat? Wala na hong bargaining doon. Dapat nananalangin. Nagbabasa ba dapat ng Biblia ang Kristiyano para mag-devotion? Dapat, di ba? Dapat bang naglalaan ng oras para paglingkuran ng Diyos sa buhay natin? Nakalagay po sa Bible yun di ba? So meaning, ang panuntunan sa loob ng church na siyang pamatok na nilagay ni Kristo sa atin upang magkaroon tayo ng kapahingahan sa ating kaluluwa ay walang iba kundi ang aral ni Kristo, ang Word of God. Mabigat po ba sabihin sa atin na, kapatid, pwede ba pagka-araw-araw, kahit maglaan ka ng oras para mag-pray, maglaan ka ng oras para mag-meditate ng Word of God? Mabigat po ba yon? Sabi ni Kristo, hindi mabigat Mag-aral kayo sa akin at makakasumpong kayo ng kapahingahan. Si Jesus na sinabi niya na kapag sinunod mo yung aral niya, hindi ito pabigat sa'yo. Tama po ba? Ang aral ni Kristo ay nagbibigay ng kapahingahan sa atin. Bakit minsan pag sinabing magbasa ka ng Bible, mag-meditate ka, manalangin ka, para sa atin isang pabigat yon, di ba? Hindi ho dapat ganon, di ba? Kapag sinabi sa atin, Sunday na bukas, i-prepare mo yung sarili mo para makapunta tayo sa church ng maaga, maayos, bakit parang pabigat sa atin? Tama po ba? Hindi ho pabigat ang aral ni Kristo. Ang aral ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng kapahingahan ng ating kaluluwa. Kaya very clear Tingnan nyo Matthew 11, ang sabi niya sa verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Verse 29 ng chapter 11 ng Matthew, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sa katunayan, wala pong magbibigay sa atin ng kapahingahan ng kaluluwa natin, kundi si Kristo. At dahil si Kristo ang head ng kanyang church, saan mo matatagpuan ang tunay na kapahingahan ng iyong kaluluwa? Sa church. Maliwanag kaya sabi niya, makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Kaya nga, kapag araw na Sunday, nakaupo kayo dyan, aktibo kayong nakikinig na salita ng Diyos na bahagi ng pagsamba, dapat nagkakaroon kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Di po ba? Yun yung sinasabi natin, ang tagal-tagal naman magturo ni pastor. Nakaupo ka nga, hindi mo nararanasan yung kapahingahan ng kaluluwa mo. Di po ba? Tapos, marami pa tayong iniisip. Ano kaya ulam namin mamaya? Dadating si ano? Di ba? Tapos iniisip mo, tagal naman ni pastor magturo, nakakainip na. Di ba? Hindi. Sabi ni Kristo, mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at makasusumpong kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Saan natin matatagpuan ang kapahingahan? Kay Kristo. Sa kanyang salita. Sa kanyang iglesia. Kaya nga ginamit dito yung salitang kapahingahan. Sabi ko kanina sa inyo, dito galing ang salitang Griegong sabaton, na ang ibig sabihin sabat, magpapahinga ng 24 hours. Di po ba? At dito galing ang salitang anapausis, na ang ibig sabihin huminto, pause. Bakit? Para bigyan ng oras ang iyong sarili na magpahinga sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipalahok mo sa ganitong pananambahan sa iglesia ng ating Panginoon. Yun yung gusto.
Kaya nga, ang pagpunta sa church, hindi burden sa totoong mananampalataya di ba? Hindi mo dapat dati sasabihin, pabigat sa akin ang araw ng Sunday kasi pupunta ako sa church. Hindi mo pwede yun. Hello mga kapatid, hindi mo pwede yun. Yung nagiging pabigat sa atin, na yung araw ng Sunday halimbawa, kinababagutan natin ang araw ng Sunday, o kaya naman ayaw nating dumating yung Sunday kasi parang ang tingin natin, naku, pupunta na naman ako sa church, di ba? Hindi ho. Ang araw ng Sabat, ng kapahingahan, ay araw ng totoong kapahingahan ng iyong kaluluwa sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Isang linggo ka na punong-puno ng kapaguran sa iyong katawan. Isang linggo ka na punong-puno ng nakakaisip ka ng kasalanan. Tama po ba? Isang linggo na pagod ka. Pero dapat pag nasa loob ka ng church, nararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Nararamdaman mo. Dapat pag nandito ka sa loob ng church, this is your comfort zone, spiritual comfort zone. Tama po ba? Na yung presence ni Lord nararamdaman natin. Kaya paano ngayon mangyayari ito? Yun yung tinitingnan natin. Kaya ang lagi ko sinasabi, ang patakaran ng church ay nakabase sa salita ng Diyos. Dahil nga ito ay salita ng Diyos na mayroong tinatawag na church order, may tinatawag na bylaws, may tinatawag na church government, hindi ho dapat ito pabigat sa atin. Amen po ba? Kung nakalagay sa church order na sumamba ka pag-araw ng linggo, hindi ho inimbento yon ng church order. Galing po yon sa turo ni Kristo. Amen po ba? Kung sinasabi sa banal na kasulatan na mamuhay tayo ng maayos at may kabanalan, hindi ho yon galing sa imbento ng church, kundi ito'y galing sa salita ng Diyos. Usually, ang sabi ho rito, maliwanag na yung lahat ng dapat na panuntunan sa loob ng simbahan, dapat nanggagaling sa salita ng Diyos. Amen po ba? And lastly, yung second paragraph, bilisan ko lang po. Kaya nga aming pinahihintulutan yaon lamang mga bagay na magpapalakas at makakapagpanatili ng kaayusan at pagkakaisa at makakapagpanatili sa lahat ng mga tao sa pagsunod sa Diyos. Wala ho tayong inilalagay dito sa church natin na mapanuntunan na hindi ho tayo mapapalakas. Meron ba tayong nilagay rito na programa sa church natin na hindi magpapalakas sa spiritual na aspeto natin? Wala po. Kapag po sinabi sa inyo, kapatid, umattend ka na Sunday, tingin mo ba lalakas ka pag umattend ka na Sunday sa spiritual na aspeto mo? Opo. Ngayon, kung pinaalalahanan ka ng pastor, ng elder o kasama ng deacons, kapatid, parang medyo nahahaling ka yata sa takbo ng sanlibutan, nagiging abala ka, nalilimutan mo na yung Diyos. Sa araw na Sunday, makakabuti po ba sa inyo o makakasama? Siyempre, obvious ang sagot, makakabuti dahil nire-remind tayo. Tama po ba? Kapag ba sinasabi sa inyo na kapatid, dalo ka ng prayer meeting sa church at saka Bible study, makakasama ba sa inyo yun o makakabuti? Pag ba sinabing magbasa ka ng Bible, manalangin ka, makakasama, makakabuti. Obviously, ang sagot natin dito, makakabuti. Kapag ba sinabing, kapatid, pinagpapala ka ng Lord, magbigay ka ng may kagalangan ayon sa tibok ng iyong puso, sa gawain ng Panginoon, makakabuti o makakasama? Obviously, ang sagot po natin ay laging makakabuti. Kaya ang church order na galing sa salita ng Diyos, ang pinaka-highest purpose ng guidelines sa church, ng church order, ng church government, ay simple lang po, to encourage us sa pananampalataya kay Kristo, lumago. At magkaroon ng unity o kayusan sa loob ng simbahan. Kaya nga pagka wala kang commitment sa church, hindi ka nakikipagkaisa sa Diyos at sa kanyang iglesia sa kabuuan ng simbahan. Di ba? Yun yung gusto ipakita rito. At magpanatili sa pagsunod sa Diyos. Yun yung gustong ipakita rito. Bakit may bylaws? Sa dulo nga, nilagay rito, para sa layuning ito, ang pagtitiwalag at pagdidisiplina sa iglesia kasama na pati ang mga bagay na kaugnay dito ay kinakailangan alinsunod sa salita ng Diyos. The New Testament Church commanded us, and even before, yung practice nila, alam niyo kung ano? In-excommunicate nila yung ayaw magpasakop sa salita ng Diyos. In-excommunicate nila.
Halimbawa, 1 Corinthians 5:5. Pagtatapos na po ako, medyo konting ano lang tayo. 1 Corinthians 5:5. Tingnan nyo ha. Sa 1 Corinthians 5:5, tingnan nyo ang sabi, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ano yung ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan? Upang mapahamak ang kanyang katawan. Ang ibig sabihin po, when discipline implementing in the church, ang ibig sabihin po doon, ginadjudge mo yung taong yon hindi based doon sa iyong sariling kagustuhan, kundi ginadjudge mo siya according to the Word of God. Tama po ba? Yun ang ibig sabihin po doon. Ang sabi ni Pablo, ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang mapahamak ang kanyang katawan. Ano ibig sabihin nito? Dahil pinapakita ng kanyang unsubmission o rebellion sa salita ng Diyos, sa loob ng church, hindi siya nagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon. Ano gagawin? Well, dalawa lang naman ang Panginoon dito sa mundo eh. Panginoon si Kristo, Panginoon si Satanas ng buhay niya. Kapag in-excommunicate sa church, sa New Testament, ang ibig sabihin po nun, wala ka na privilege sa pagpapakita mo na si Jesus ay Panginoon ng iyong buhay. There is excommunication in the New Testament. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Sabi ng verse 2 ng chapter 5, dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa nito. Ano ba ibig sabihin ng itiwalag? Excommunicate. Ano ba sabi? 1 Timothy chapter 1 verse 20, ito yung pinakamatindi sa 1 Timothy 1:20. Ang sabi po ng 1:20 ay ganito, kabilang dito si Himeneo at Alejandro. Ibinigay ko na sila kay Satanas upang turuang huwag magsalita ng laban sa Diyos. Anyone who against God and His Word and His Church, in the New Testament, sila po ay in-excommunicate. Medyo mabigat yung mga pananalita sa Article 32, ang kaayusan at disiplina ng iglesia o the church order and discipline, medyo mabigat po. Pero ang highest purpose po nito, to protect us. Protect us saan? Sa kasalanan, sa takbo ng sanlibutan, sa pagdaraya ng gawa ng kaaway. Kaya ang pinapakita sa atin dito, kung meron man po tayong panuntunan sa loob ng church, hindi po ito manufactured as a human wisdom. Hindi po ito ginawa dahil sa talino ng tao. Usually we have church order. Nasa 39 to 40 article po meron tayo. Lahat po ng gawain natin sa church na sasakop niya. And ito po ay Tagalog na ginawa. Pero may mga pagkakataon nagkakaroon po ng compromise. Doon nga lang meron nakalagay doon na halimbawa sa Lord's Supper, sa banal na hapunan o sa communion, nakalagay ho doon, if you are not member of the church, you have no privilege to partake the element of Lord's Supper. Pero nagko-compromise po tayo. If you are not consistent na uma-attend, halimbawa member ka ng 2 beses ka na sunod ng 1 linggo na hindi ka umattend, hindi ka pwedeng mag-partake ng word ng communion. Bakit? Sabi ng 1 Corinthians 11, hindi ka nagpapahalaga sa katawan ni Kristo. Diba? Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Ang sino mang hindi nagpapahalaga sa katawan ni Kristo at nagtitake ng communion, nakalagay doon, ay umahatol sa kanyang sarili. At may consequence ito. Ano sabi? Sakitin at namatay na ang madami. Yung katawan ni Kristo doon, yun yung church. So if you are not consistent sa commitment po sa katawan ni Kristo, kahit sa bylaws po natin nakalagay yan. Ang dami po doon na nakalagay. So pero as of now, pagka nabibisita, of course nare-remind. Pero sometimes nagko-compromise tayo kasi nga binibigyan natin ng grace span ang bawat isa sa atin until
na mag-mature tayo lahat at maunawaan natin itong mga bagay na ito. Amen po ba? So yun yung gusto ipakita sa atin. Kaya maliwanag na wala pong church na walang panuntunan. Tama po ba? Every church has bylaws and tinatawag na guidelines sa kanilang church. Yun yung gusto natin ipakita rito. Pag nagtrabaho ka, meron din namang guidelines di ba? Pagka 3 beses kang hindi na pumapasok, baka naman mamemohan ka na, di ba? Kapag lagi kang late, mamemohan ka, di ba? Kapag hindi mo ginagawa yung mga task na binigay sa iyo, mamemohan ka. So, church order, katulad ng sa secular, ay nagbibigay sa atin ng pagsasubmit natin sa pagiging Panginoon ni Jesus sa ating mga buhay. At lahat tayo rito ay subject to submit sa Word of God na siyang panuntunan natin sa loob ng Iglesia. Amen? Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo na amin napag-aralan. We are thankful, Lord, sapagkat ang inyong church na ito is a full of grace sa aming mga buhay. Despite, Lord, na stricto ng inyong mga salita regarding po sa dapat na maging uri ng aming pamumuhay at commitment sa inyo. Pero, Lord, binibigyan niyo po kami lagi ng grasya, ng tsansa upang matuto kami sa inyong mga salita. Panginoong Diyos, ang dalangin ko po, tanggapin namin ang mga natutunan namin, hindi para maging pabigat sa aming mga buhay, kundi ito ay nagbibigay ng hamon na kapag sinabit namin ang aming mga sarili kay Jesus na Panginoon ng aming buhay at tagapagligtas, alam po namin, Panginoong Diyos, na meron kaming kapahingahan at kaginhawahan sa aming mga kaluluwa. Katulad ng sinabi ng aming Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Mag-aral kayo sa akin, sapagkat magaan ang aking pamatok at makakasumpong kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Lord, napakasarap isipin na kapag ang buhay namin ay na kay Kristo, nasa inyo, at ang aming mga sarili ay kabahagi ng inyong katawan, ng inyong church. Alam namin, Lord, na meron po kaming tunay na rest at kapahingahan. Yung mga anxiety, Lord, na ibinibigay ng kasalanan, yung mga anxiety, Lord, na ibinibigay ng takbo ng sanlibutan, ay napapawi kapag bumabalik kami kay Kristo sa kanyang cross, sa kanyang mga salita. At patuloy naming isinasabit ang aming mga sarili sa salita nyo. At kung ang sa aming mga sarili ay nagsasabit kay Kristo na siyang head, na siyang great shepherd ng inyong church, magsasabit po kami bilang mga tupa kaming lahat sa inyong salita na pinapairal sa inyong katawang ito sa local church na ito. Nawa, Panginoong Diyos, itong mga natutunan namin ay magbigay ng correction sa amin kung may mga prinsipyo kami na hindi tama. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, kami na magkaroon ng humility and humbleness sa inyong harapan. At patawarin niyo po kami sa maraming pagkakataon na kami, Panginoon, ay hindi nakasusunod sa inyong kalooban sa aming mga buhay. Lord, sa araw na ito, patawarin niyo kami alang-alang kay Kristo na aming katwiran sa inyong harapan. At Lord, dalangin ko po na nirefresh niyo ang aming pananampalataya, kinurek niyo, at higit sa lahat, inimpress nyo ang inyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng mga aral ninyong ito. Lord, wala kaming ibang nais balikan ng papuri at parangal, kundi kayo lamang, sapagkat ang lahat ng ito ay hiling namin sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, we have a